Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Airport-themed wedding reception nagpa-wow sa mga netizen. TikTok video ng maglola nagpa-good vibes online. 6-year-old disc jockey mula Japan kinilala bilang world's youngest female DJ. Pansit Malabon, Bihon, Canton, kabilang sa 50 best-rated stir-fry dishes in the world ayon sa Taste Atlas. At BTS member na si Suga papasok na sa military service sa September 22. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, kasalan sa airport o airport sa kasalan. Aakalain mo kasing ikaw ay nasa isang international airport kung ikaw ay isa sa mga bisita sa isang wedding reception sa Tagaytay. Sa reception venue kasi, present ang mga flight attendant. May check-in area pa at boarding passes. Maging ang wedding invitation ay aakalain mong isang plane ticket. Ang kakaibang wedding reception ng newlyweds, silipin sa trending report ni Pamela Adriano. Tila mapapabiyahe ka nang wala sa oras kung ikaw ay isa sa mga bisita sa isang kasal na ginanap sa Tagaytay dahil ang kanilang wedding reception airport-themed. Ang vibes talaga namang para kang nasa isang paliparan dahil may baggage scanner, check-in counter, at immigration pa. Maging ang invitation sa reception nakadisenyo bilang isang boarding pass. Ang tema ng kanilang wedding reception na ideya ng kanilang wedding organizer na si Rufa Clemente, inspired sa pasabay business ng newlyweds noong kasagsagan ng pandemya. Kinilala ang mag-asawa na sina Melvin at Divine na nagkakilala noong 2018 sa Abu Dhabi kung saan sila parehong nagtatrabaho bilang nurse. Naging memorable daw ito hindi lang para sa kanila pero maging sa kanilang mga bisita. Ilan pang araw sa mga ito na hindi pa nakakabiyahe sa ibang bansa ay talagang na-amaze dahil naranasan daw nila kung ano ang pakiramdam ng nasa airport. Bukod naman dito, marami rin ang napasana all na lang sa regalo ng groom sa bride na Eras Tour ticket para sa concert ni Taylor Swift sa Singapore. Sa ating next viral story, maglolang TikToker. Kinaaliwan online ang mala Gen Z na galawan ng isang lola sa TikTok. Ang matanda, game na sinabayan ang trip ng kanyang apo sa isa ngayong patok na dance challenge. Silipin ang nakaka-good vibes na tandem ng maglola na ito sa trending report ni Liway Abbas. Mula sa pagtatanggol sa atin kapag pinapagalitan ng nanay at tatay hanggang sa mga kalokohang patok na patok ngayon sa social media ay palaging nariyan ang ating mga lolo at lola. Kumanta man, sumayaw, at kung ano pang klaseng talento yan ay hindi rin sila nagpapatalo at pinapatunayan lamang na hindi kompleto ang ating kabataan kung wala sila. Kaya have na have para sa netizens ang tandem ng maglola na ito mula Bulacan. Sila kasi ay kumasalang naman sa TikTok trend ngayon na super bass na pinasikat ng isang content creator na si Sandy. Si Lola Junicia, tila naging curious sa ginagawa ng apong si Hazel, kaya naman niyaya na ito ng apo. At kahit na mahiyain, aba naman si Lola Junicia, kasadong sinubukan ng trend na siyang kinatuwa ng kanyang apo.
kanilang video, nagpa-good vibes at tuluyan ng nag-viral sa TikTok at humakot na ng 1.2 million views at mahigit 130,000 likes na maging ang mismong nagpausod ng challenge ay napukaw din ang atensyon. Sa ating next trending story, world's youngest female DJ. Kung ang mga chikiting na nasa edad 6 na taon na pababa ay abala pa sa paglalaro sa park at pagpasok sa school, ang batang babae na ito mula Japan abala sa paglalaro ng disc jockey controller. Sa murang edad, mukhang nahanap na agad ng batang si Rinoka ang gusto nitong tahaking landas matapos kilalanin bilang world's youngest female DJ. Kilalanin si DJ Rinoka sa trending report ni Mili Borja. Meet Rinoka, ang batang babae mula Tokyo, Japan na may hindi masyadong tipikal na pamamaraan ng paglilibang. Imbis kasi na sa mga parke o toys ang nilalaro, abala ito sa pagkalikot ng disc jockey controller. Sa edad kasi na 6-year-old, si Rinoka Ishitsuka ay tinagurian na bilang youngest female club DJ sa buong mundo. Nasungkit nito ang world record nang mag-perform siya sa harap ng nasa 100 music fans sa isang club. Para ma-break ang record, kailangang walang hintong magpatugtog si Rinoka ng nasa 1 oras at hindi naman ito binigo ang kanyang audience dahil tumugtog siya sa loob ng 70 minutes. Nagsimula ang pagiging mahilig ni Rinoka sa DJing noong nakanood daw ito ng isang talented female DJ sa YouTube. Dito nagsimulang mapukaw ang interes ng bata at noong Pasko, nakatanggap daw ito ng isang DJ kit mula kay Santa Claus. Kaya naman inaral na niya kaagad kung paano ito gamitin. Bukod dito, ang nagustuhan din daw ni Rinoka sa pagiging DJ ay ang kakayahang makalikha ng malakas na tunog kahit na medyo nahihirapan siya sa pagkoconnect ng mga kanta. Ang gamit ni DJ Rinoka ay isang professional equipment na XDJ RX3, isang 2-channel performance all-in-one DJ system. Pero talagang talented at gifted ang batang ito dahil ayon sa kanya, kung hindi siya nagdi-DJ o nag-aaral, nagtitake umano siya ng hip-hop at jazz dance lesson. Kamakailan din ay nagustuhan niya ang skateboarding, maging ang pag-aaral ng keyboard. Nang tanungin sa pangarap nitong maabot sa future, nais daw ni Rinoka na maging cool artist at DJ. Para sa ating next viral story, this is it, pansit. Ika nga nila tuwing may mag-birthday, hindi dapat mawala sa handaan ang pansit para long life. Pero ang paboritong party dish na ito, hindi lamang sa panlasang Pinoy patok, kundi maging sa mga banyaga. Patunay dyan ang mga nasungkit na pwesto ng Pansit Malabon, Bihon at Canton sa International Food Database na Taste Atlas. Ang mga detalye ihahatid ni Angelica Cosme. All-time favorite handa ng mga Pinoy kung ituring ang pansit. Kaya naman di katakatakang ang 3 klase nito kabilang sa 50 best rated stir-fried dishes in the world ng International Food Database na Taste Atlas. Ang pansit Malabon nasa top 22 with 4.2 rating. 34th spot naman ang nasungkit ng pansit Bihon. At pang 36 sa listahan ang pansit Canton. Maliban sa description at main ingredients, ibinahagi rin dito ng Taste Atlas ang kanilang best recommendations kung saan pwedeng matikman ang mga pansit na ito. Samantala, nang muna sa listahan ng 50 best rated stir-fried dishes sa buong mundo ang Pat Kaprao ng Thailand na nakakuha ng 4.8 rating.
Sinundan ito ng Dak Galbi ng South Korea with 4.7 rating. Habang pumangatlo naman ang Ethiopian dish na Tibs na may 4.6 rating. Kung matatandaan, noong nakaraang taon na pabilang din ang pansit, pansit canton, pansit bihon, gayon din ang palabok at lomi sa top 50 best noodle dishes in the world ng Taste Atlas. At para sa trending showbiz balita, BTS member na si Suga papasok na sa military service sa September 22. BTS ARMYs nagpaabot ng mensahe ng suporta at pagmamahal para sa K-pop star. Mga detalye sa report ng ating showbiz angel. Papasok na rin sa military service sa South Korea ang BTS member na si Suga. Batay sa anunsyo ng Big Hit Music, sisimula ni Min Yoongi sa September 22 ang kanyang mandatory military service. Wala raw magaganap na official event sa araw na iyon maging sa pagpasok nito sa training camp. Pakiusap naman ng music label sa BTS ARMYs na huwag bisitahin ang K-pop superstar sa kanyang workplace. Hiling din daw nila ang patuloy na suporta at pagmamahal kay Suga hanggang sa makabalik ito. Si Suga na ang ikatlong BTS member na sumabak sa mandatory military service. Nauna ritong pumasok si Jin Disyembre noong nakarang taon habang nito namang Abril nagsimula si J-Hope. Bumuhos naman ang mga mensahe ng suporta mula sa BTS ARMYs para kay Suga gamit ang hashtags We Love You at We Will Wait For You Yoongi. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng TikTokers na maglola. O diba? Ang cute nilang dalawa, ang lola at ang kanyang apo. At talaga namang ramdam din natin ang pagmamahal nila sa isa't isa at ang bonding moments nila. Ayan po, so sa ating mga lola dyan at syempre sa mga apo, alam naman po natin na limited na po ang panahon na tayo magkakasama. Kaya maganda ay mag-bonding na at syempre, laging turuan din naman ng ating mga senior citizens, ang mga lolo at lola ng mga panibagong mga teknolohiya, o diba? Para ma-enjoy rin naman nila yan. At the same time, kasabay po niyan ay lagi niyo po silang kasama para naman masulit po ang panahon na kasama niyo po ang inyong mga lolo at lola, mga grandparents, o diba? At nakakatuwa lang, ang cute lang kasi lalo na ang mga the moves ni lola, o diba? Mukhang talagang nag-effort pa siya. Kaya naman sa ating mga apo, na-appreciate po talaga natin na binibigyan nyo ng panahon, binibigyan nyo ng atensyon at pagmamahal ang inyong mga grandparents. At syempre sa mga grandparents, alam naman po natin, spoiled na spoiled sa inyo ang inyong mga apo. Kaya naman, pag nakakita tayo ng mga ganitong video, talaga namang kinikilig at natutuwa tayo. Naway sana marami po pong mga lolo at lola at kanilang mga apo ay talaga maging closer together. At syempre, kahit na po paminsan ang ating mga oldies but the goodies, hindi naiintindihan ng teknolohiya, nandyan naman ang mga apo para turuan sila. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipa-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyong.